All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. Muli, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. May God bless and protect the Marcos administration from the forces of kampo ng kadiliman and their minions. So, ang pag-usapan natin mga kababayan, ito pong nababalita sa kampo ng mga kakampings. Alay, mabago naman tayo. Kasi po, meron daw pong hudas sa mga senatorial candidate na napili ng kakampings. Yan po ay walang iba kundi si Mama Lenlen nila, no? Nako, sino kaya itong kandidato na ito na kabilang sa kakampings na ngayon ay para po siyang nakikiapid di umano sa padapa laban ng mga Duterte. Sa bagay, no? The more, the merrier. Ika nga nila, politics is addition. Eh di maganda siguro sa kanya, politics is multiplication. At ganun din po, yung magaling na congressman ng 2nd District ng Batangas na si Congresswoman Jerbil Luistro ay binalahura po ng inyong tokmol na Vice Presidente. Okay, so unahin natin mga kababayan, ito pong nabablind item na ito na sabi dito no sa Pilipinas Today, kulay rosas ang hudas? Agoy. Tapos may salamin? Oh, ala, sino ito mga kababayan? Sabi nga dito, sinetch inetch. Ha? Ano ba naman yan mga kababayan? Babasahin lang po natin ha. Palaisipan sa maraming social media users ang kumakalat ngayong post ng Facebook page na Pinas Hit. Isang open letter sa mga kakampings. Oy, mga kakampings, yung mga follower kong kakampings dyan, no? Yung mga regular kong subscriber, yung uma-attend sa ating live stream. Mayroon mangilan-ngilan tayong mga kakampings dyan. Ha? Sino po ba yan? Mga kakampings, di ba? So far ngayon, magkakakampi tayo. Pero meron palang hudas. Hindi o kalain mga kababayan. Sa hanay ng grupong kakampings, akala ko ba Mama Lenlen, walang manghuhudas dyan? Mama Lenlen, what happened? Ano nangyari? Mukhang meron talagang manghuhudas. Baka naman galing ito sa lahi ng mga hudas. O talaga, kaya talaga ang hudas ay forever hudas? It runs with the family? Ganun ba? Ay, nako, Mama Lenlen, you better watch out. You better not sleep because Judas is coming to kakampings. Ay, pasensya naman po sa mga kakampings ha. Remember, magkakakampings tayo. Tawag sa mga taga-suporta ni former Vice President Leni Robredo na tumutukoy sa isang hudas na kulay rosas. Ayan. Nako, sayang naman. Ang ganda-ganda na ng aura nyo ngayon, ng imahe ninyo. Mama Lenlen is quiet, silently working on her mayoral race o candidacy dyan po sa Naga. Tiyak mananalo po si Mama Lenlen. Mukhang walang kalaban. At pero nag-endorse siya ng ilang mga kakamping senator. Sino po ba yan? Care to share mga kakampings? Alam ko, dadalawa lang yung in-endorse niya nung una eh. Baka isa sa mga yon ang God knows, Judas does not pay. Quote, walang bigote si Judas. Ang meron siya ay glasses, just like his tito and pinsan. Uy, sino kaya yung parang ganito ba? May sunglasses o eyeglasses? Ay, sorry. Hindi po ito eyeglasses. Sunglasses po ito. Mga
asyederong nagpapahirap sa magsasaka. Oy, binibira na to ng mga kapwa niya kakamping. Mga politikong nagdidilig ng dugo sa tubuhan. Oy, yan ba yung dyan nabuo yung samahan ng mga tinatawag na insurgents? Ha? Yan ba yung maraming ribulto? Lalong-lalo yung tinatawag na malas na paliparan. Bigyan nyo naman ako ng matinong sagot. Wag naman puro clue. Ayan ba yung yung magkaisa? Yung ba yun? Yung ba yung di umano kaprat brother ng dating Pangulong Edralin Marcos Sr.? Yung yung pinagamot sa Boston, Massachusetts. Tapos ng traidor. Ay, ganun pala yun. It runs with the family ba? Kaya bahagi ng mistulang blind item ng nagpost tungkol sa isang kandidato sa pagkasenador na malapit kay Robredo, pero kamakailan ay nagtraidor umano sa mga dating kaalyado. Ay, nagtraidor na talaga. Ay, Mama Lenlen. Sino po yan? Ay, mga kakampings, ha? Quote, habang nakikipagbulahan si Kiko sa mga magsasaka, oy, binabasa ko lang, ha? O, Megastar Shawi, binabasa ko lang po yung quote. O, nandyan po, at mangingisda, nagtatanim at namimingwit ng INC boats. Oy, ang partner niya. Mababasa pa sa post, tumutukoy kay dating Senator Kiko Pangilinan. Abay, iniwan pala si former Senator Kiko. Hindi man lang niya matulungan si Senator Kiko, samantalang si Ate Shawi, nangiyak-ngiyak na nga. Nagtatanong na nga sa mga mamamayang Pilipino, bakit ayaw da nilang iboto yung kanyang asawa? Napakabait naman, mahusay naman at hindi naman daw nangungurakot. Tapos yung sparring partner, tumalon na pala, iniwan si Kiko, kawawa naman si Kiko Pangilinan, mga kababayan. Quote, sabi sa chika, pumasok daw ito sa Central at nakipag-areglo sa mga manalo para sa endorso. Ang siste, pinangako raw na hindi boboto para sa impeachment ni Inday. Ay, kaya naman pala. Parang may clue na ako, may alam na ako. Ito po yung tinanong niya, sabi niya, ay, hindi siya pabor sa impeachment. Tapos, biglang dumipensa, paano pag nanalo po akong senador? Siyempre, magiging bias na ako. Kaya hindi ako magsalita. Ay, ganun ba? Ang sakit ba? Hindi siya tatanggapin ng INC kung hindi siya nangako. Paano na ang ipinondo sa kanya? Ay, naku, INC, totoo ba yan? O tignan nyo po. Ito po, ipinurward sa atin. Ito pala, totoo ito. Yung una, ang naglabas nito, si Pebbles Cunanan, yung listahan ng mga senador na susuportahan ng INC. Ngayon po, may kakilala po tayong miyembro ng INC, nakatanggap na sila. Ito po talaga. O siguro nandyan yung pangalan niya. O, yung angkan yata doon sa mga tubuhan. Kakampi ni Robredo, kaya kulay rosas ang Judas. Ha? Ang Inday na tinutukoy sa post ay si Vice President Sara Duterte na nakatakdang sumalang sa impeachment na sa Hulyo ngayong taon. Kulay rosas ang bukas. Hindi. Kulay rosas ang Judas. Ayan. Judas it. Oy, mga kakamping, iniwang kayo. No? Tapos hindi pala mananalo. O ngayon, sira ka kung sino ka man. Sino nga ba yung Judas it? Kulay rosas ang Judas. Nakasalamin, may eyeglasses tulad ng kanyang tito at pinsan. Ha? Mga asyenderong nagpapahirap sa magsasaka. Mga politikong nagdidilig ng dugo sa tubuhan. O, ayan po yung sabi dun sa sa quote, hindi ko po sinabi, binasa ko lang. O, sino po kaya yan na inendorso pa ni Mama Lenlen ng kakamping? Kaya nabahiran ng Judas ang kulay rosas ng kakamping. Ay, nako.
Tapos nakipag-usap sa iglesia dahil ang iglesia yata ay ayaw ma-impeach ang inyong tokmol na vice presidente. Nagtatanong lang. Kung yan po ang inendorso ng iglesia, yung listahan na yan, alam na this. Para saan? Saan ang allegiance ninyo? Care to share? Since nagbigay na rin kayo niyang listahan, ano po ang posisyon ninyo sa West Philippine Sea? Kaya nyo bang sabihin, atin ang West Philippine Sea? Oy, mga kakamping, meron palang Judas sa inyo, no? Walang tiwala sa inyo yung Judas sa inyo kasi hindi niya kayo pinagkakatiwalaan dahil siguro alam niya kulang siya sa boto. Hindi niya kaya sigurong maisip na matatalo siya, na hindi siya naniniwalang merong numero ang mga kakamping. Hindi niya po kayo pinagkakatiwalaan na maipapanalo niya siya dahil kulang kayo. Ayun. Biruin nyo, mismong siya hindi naniniwala na marami kayo, patay. Wala na. Kaya, bye-bye. Ang tanong dito mga kababayan, pag natalo itong si Judas, saan siya dadamputin? Magbuo ka na lang ng sarili mong partido. Buhayin mo yung magkaisa, loser, loser, loser ka. Diba? Rhyme na rhyme, diba? Magkaisa, loser, loser, loser ka. Lagyan nyo po ng scarlet letter, letter L. Loser. Yan mga kakamping, gantihan ninyo. Now, pasok naman talo dito kay Representative Gerbil Luistro. Kung maalala nyo, ito po ay isang napakagaling na mambabatas at abogado at ito po ang isa sa mga nag-expose ng mga kabalbalan ni Pusit tungkol dyan sa mismanagement niya ng pera dyan sa dalawang opisinang hinawakan niya. Yung OBP, currently nandyan siya, at yung former DepEd Secretary siya. Ngayon, dahil kampanya, itong si Pusit, nililibot niya yung mga kasamahan ni Congressman Gerbil Luistro doon sa komite ni Joel Chua na talagang inexpose ang kabalbalan niya. Inuna niya si Congressman Joel Chua, Valeriano, Abante, ngayon naman si Congresswoman Gerbil Luistro ng Batangas. Pumunta po siya doon at sinabi niya dito sa Abante, BP Sara, dinikdik si Luistro, magbayad ka muna ng utang mo. Ayan, bakit niya pinagbabayad si Luistro ng utang? Ibinahagi ni Duterte ang paglapit ni Luistro sa asawa niyang si Mans Carpio na isang abogado ng masangkot ang mister ng congressman sa kasong rape. Ito nga yun, yung may kaso yung kinasuhan yung tatay, yung asawa niya. Pero nang matapos na raw ang kaso, hindi binayaran ni Luistro ang kanyang asawa ng 8 milyon. 8 milyon pesos. Ilang beses siningil ay hindi nagbayad. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinakbuhan ng utang, kunwari walang nangyari. Pero ang malalaraw, ani ni Duterte, hindi na nga nagbayad ng utang sa kanila, nakita niya pang namimigay ito ng pera. Magbayad ka naman muna ng utang mo. May pera naman pala. Ang tanong, tukmol na Pusit, bakit hindi mo idemanda si Congressman Luistro? Kung meron siyang kontrata na pinirmahan sa asawa mo, pwede niyong gamitin yun para habulin siya sa korte. Bakit kayon ka lang nagre-reklamo? Bakit mo isasa publiko pa yan? Ibig sabihin, paninira lang yan. Bakit hindi mo ilabas yung katotohanan? Ang tagal na nito yung kaso ng asawa ni Congresswoman Luistro, na ngayon ay tumatakbo rin mayor dun sa lugar nila. Bakit ngayon lang itong campaign period? Bakit hindi ang asawa mo ang maghabol, magdemanda? May patunay kang nagbibigay siya ng pera? Namimigay ng pera kung election violation? Mag-file kayo ng DQ. Diba? Pwede yun. Kontrabigay. Doon sa komite ni Teopisto Elnas Jr. ng COMELEC. Pwede yun. 'Di ba? Pwede 'yon. Kontrabigay doon sa komite ni Teopisto Elnas Jr. ng COMELEC. Pwede 'yon. Kontrabigay doon sa komite ni Teopisto Elnas Jr. ng COMELEC. Pwede 'yon.
Eh bakit ngayon lang? 'Di ba? Kung nakita nyo palang nagbibigay ng pera. O bakit kayo tinakbuhan? O, anong rason? Baka nagkausap na yung asawa mo sa si Luistro. Yun lang po iniisip ko. Baka may kasunduan na yung asawa mo sa si Luistro. O, 'di ba? Yun lang. Ibig sabihin, naninira ka lang. Tulad ng ginawa mo doon kay Congressman Joel Chua at Congressman Valeriano at kay Abante. O, kasi ayun ang tanging gawain mo, manira. Pero yung hindi mo kayang i-rebuttal yung in-expose sa'yo. 'Di ba? O, ngayon yan, napakalakas po ni Congresswoman Luistro sa lugar niya. Tumutulong talaga nang walang inaanong utang na loob. Kayo, ang mga Duterte, pag tumulong, utang na loob, hindi libre. Di po ba? Alamin nyo muna ang katotohanan bago nyo paniwalaan si Pusit. Hindi yung sinabi niya, magbayad ka ng utang. Ang tagal na nun Malay nyo, may usapan sila nung asawa niya, yung si Man Scarpio. Di po ba? Kung kontrata, nakapirma ang mga Luistro, ayaw magbayad, di-demanda ninyo. Di ba? O baka marami pa kayong makukuha, bayad danyos pa, abala, o baka hindi lang 8 milyon, baka 10 milyon. O talagang pera-pera lang ang after ni Sara Duterte, no? Talagang ang lahat ay para sa kanyang paningin ay pera. May pera dyan, lalamunin ko. Ganun po yun, hihigupin ko. Okay? So kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.